Sa gitna ng maiinit na balita at matinding panghuhusga mula sa publiko, unti-unti nang lumulutang ang tahimik na panawagan ng isang tao, hindi para sa hustisya kundi para sa habag. Isang mensahe ng paghingi ng pangunawa, ng pakiusap na sana'y matigil na ang sakit at pagdusang nararanasan ngayon ng isang nilalang na, sa kabila ng lahat ng kanyang naging pagkakamali, ay isa pa ring tao. Si Yana, ang Lady Rider na ngayon ay kinakaharap ang pinakamabigat na laban sa kanyang buhay. Ayon sa pahayag ng kaniyang matalik na kaibigan, si Yana ay hindi na lamang nahaharap sa kasong isinasampa laban sa kanya. Mas mabigat pa roon ang kanyang pinapasan, ang sarili niyang damdamin, ang bumibigat na isipan, ang unti-unting pagguho ng kanyang lakas sa gitna ng matinding anxiety at araw-araw ay mas lalo siyang nilulunod. Hindi raw siya makatulog ng maayos, madalas na umiiyak, madalas na tahimik, madalas ay tila nawawala sa sarili. Sa mga panahong ito, ang dating masayahin at puno ng buhay na si Yana ay isang aninong namumuhay sa ilalim ng takot, hiya at pagkalugmok. Ipinapahayag ng kaibigan na si Yana ay unti-unti nang pinanghihinaan ng loob. Araw-araw, tila bangungot ang kanyang nararanasan, hindi lamang mula sa kinahaharap na kaso, kundi lalo na sa tila walang katapusang pambabatikos sa social media. Saan man siya lumingon, may masasakit na salita, may panlalait, may panghuhusga. At habang ang mundo ay patuloy na bumabato sa kanya siya na may tahimik na gumuho, nagtatago, naghahanap ng kahit katiting na kalinga at pangunawa. Kaya naman sa isang mahinahon ngunit masidhing pakiusap, lumapit ang kanyang matalik na kaibigan. Isinapuso niya ang buong tapang upang ipadama sa publiko na sa likod ng lahat ng pagkakamali ni Yana ay may isang pusong tao ring nasasaktan. Nakiusap siya na sana'y makarating ang kanyang mensahe kay Mang Jimmy Pascua, ang taong nasaktan sa insidente. Humihiling siya ng pag-unawa, hindi para pagtakpan ang nagawang pagkukulang ni Yana, kundi upang bigyan siya ng pagkakataong mabuhay muli ng may pag-asa, nang hindi inaalipin ng matinding takot at dalamhati. Sir Jimmy, Anya, maawa po kayo kay Yana. Hindi po siya masamang tao. Nagkamali po siya pero hindi po siya masama. Hindi po niya kinaya ang lahat ng nangyari. Sobrang bigat na po sa kanya ng mga batikos, ng panghuhusga, ng galit ng buong mundo. Sana po, kahit kaunting awa, kahit kaunting pag-unawa, maibigay niyo sa kanya. Sa panawagang ito, hindi niya inaasahan ang agad-agad na kapatawaran, ni hindi siya umaasa na basta na lamang mawawala galit. Ang nais lang niya ay maiparating na may isang tao roong halos hindi na makabangon. Isang taong tila nawawalan na sa sarili at ang kailangan niya ngayon ay hindi parusa kundi tulong. Tulong mula sa mga taong may puso, tulong mula sa kapwa niyang nilalang. Sana raw kahit kaunti ay matigil na ang patuloy na pangbabash. Hiling nila na sana ay maunawaan ng lahat na ang bawat salitang ibinabato ay may epekto, may sugat na naiiwan sa puso at isipan, at sa kaso ni Yana, ang mga sugat na iyon ay lalong nagpapalalim sa kanyang dinaramdam. Hindi raw niya sinasadyang masaktan ang kapwa. Nagkamali siya, oo, ngunit hindi siya masamang tao. Isa lamang siyang taong nagkamali sa gitna ng init ng ulo. Isang taong ngayon ay punong-puno ng pagsisisi at isang taong tila hindi na makita ang liwanag sa kanyang dinaranas na dilim. Sa likod ng kasikatan, sa likod ng kamera, may isang Yana na ngayon ay halos wala ng lakas upang ipagpatuloy ang laban. Sa kanyang katahimikan, sumisigaw ang kanyang puso, hindi upang ipaglaban ang sarili, kundi upang humingi ng konting awa, konting unawa at higit sa lahat ng panalangin. Sana raw, kahit kaunti,
may makakita pa ng kanyang pagkatao, hindi bilang vlogger, hindi bilang pasaway, kundi bilang isang taong nasasaktan, nanghihina at naghahanap ng liwanag sa gitna ng kadiliman. At sa pakiusap ng kanyang kaibigan, iisa lamang ang mensahe. Please guys, kailangan namin ng tulong nyo. Hindi niya deserve lahat ng galit na ito. Taong-tao rin po si Yana. Sana tulungan nyo siyang bumangon muli.